Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Tito Ver TV. Para sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagbabahagi ng mabuting balita, katapangan at karunungan sa pakikitungo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa personal na pananampalataya. Ito rin ay tungkol sa pagbabahagi nito sa ibang tao. Tinatawag tayo ng Diyos na magbahagi ng kanyang gawain dito sa mundo. Para magawa natin itong epektibo, kailangan natin ang tatlong mahalagang katangiang ito: evangelism, pagbabahagi ng salita ng Diyos o pagbabahagi ng ebanghelyo; boldness, katapangan; at tact, karunungan sa pakikitungo. Ang tatlong ito ay parang balanse. Kung may evangelism pero walang tact, maaring makasakit o makapagtaboy tayo ng tao. Kung may tact pero walang boldness, walang mangyayaring pagbabahagi. At kung may boldness pero walang evangelism, walang direksyon ang lakas na meron tayo. Una nating talakayin ay ang tungkol sa evangelism o pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang evangelism ay hindi opsyon. Ito ay responsibilidad ng bawat Kristiyano. Dapat nating maunawaan ang sinasabi ng ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 21 nagsasabing, "Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos." Sinasabi sa ating binasang talata mula sa banal na kasulatan na tayo ay ambasador o sugo ni Kristo. Ibig sabihin, kinakatawan natin siya at may tungkulin tayong ipahayag ang kanyang mensahe. Dahil kilala natin ang Diyos, natural lang na gusto nating hikayatin ang iba na makilala din siya. Sabi nga sa Gawa Kapitulo 8 o Kapitulo 8 sa versikulo 4 na nagsasabing, "Ipinapangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta." Makikita natin dito ng mga ordinaryong mananampalataya o mga ordinaryong Kristiyano, hindi mga leaders, ay nagbabahagi ng ebanghelyo ng Diyos. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay responsibilidad natin na magbahagi ng salita ng Diyos. Ayon na sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10 na nagsasabing, "Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag." Tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na royal priesthood o maharlikang pari. Lahat tayo ay may access sa Diyos. May tungkulin maglingkod, hindi lang iilang tao, kundi bawat isa sa atin ay dapat gampanan natin ang ating tungkulin. Lahat ng Kristiyano ay tinawag magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang pastor, hindi lang leader, kundi bawat isa sa atin ay responsibilidad natin na magbahagi ng salita ng Diyos.
Pangalawa, ang tinatawag nating boldness o katapangan. Kailangan natin ng lakas ng loob sa pagbabahagi ng ating pananampalataya. Sabi nga sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 17 na nagsasabing, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay." Dito sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan, sinasabi na ang ebanghelyo ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ayon nga sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 26 na nagsasabi, "At sinasabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikahihiyain naman, ikakahiyain siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel." Sinasabi sa binasa nating talata mula sa banal na kasulatan na malinaw na kung ikinahihiya natin si Jesus, magkakaroon tayo ng seryosong epekto sa ating relasyon sa Kanya. Sabi nga sa Gawa Kapitulo 4, versikulo 29 hanggang 31 na nagsasabing, "At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Makikita natin dito sa binasa nating talata mula sa banal na kasulatan ng mga unang Kristiyano ay nanalangin para sa katapangan at sinagot ito ng Diyos. Hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo. Kung nahihirapan tayo, maaari tayong manalangin para sa lakas ng loob na ibibigay ng Diyos para sa atin. Pangatlo, ang tinatawag nating tact o karunungan sa pakikitungo at tamang paraan. Ang tact ay ang kakayahang magsalita at kumilos ng tama sa tamang oras. Ayon nga sa Mateo Kapitulo 10 sa versikulo 16 na nagsasabing, "Tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapate." Sinasabi sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan na dapat tayo bilang mga Kristiyano ay maging matalino at maingat. Ibig sabihin, maging wise at shrewd. Dapat matandaan natin ang mga bagay na dapat nating iwasan sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Una, sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 12, versikulo 8 na nagsasabing, "Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling."
Sinasabi sa banal na kasulatan sa talatang ating binasa na huwag tayong magsalita ng pabigla-bigla dahil maaring ang ating mga salita ay makakasakit ng damdamin ng iba at maaring magpalayo sa kanila sa Diyos. Pangalawa, sa Kawikaan Kapitulo 25, versikulo 17 na nagsasabing, huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya'y mabagot at sa iyo'y magsawa. Kaya bilang isang Kristiyano na nagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat meron tayong right timing. Huwag masyadong madalas ang pagbibisita, pagfa-follow up o pangungulit. Baka sila ay magsawa. Kailangan matuto tayo mag-strategize kung paano mamimiss nila ang mga salita ng Diyos at kung paano tayo makikitungo sa kanila. Sabi nga sa Kawikaan Kapitulo 27, versikulo 14 na nagsasabing, ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitawan. Kaya bilang isang Kristiyano, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, iwasan natin ang masyadong agresibo. Kailangan tama ang pakikitungo natin sa kanila at tamang timing ang ating pananalita sa kanila. Ano ang mga dapat nating gawin upang maging epektibo ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos? Sabi sa unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 20 hanggang 23 na nagsasabing, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad na isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang may lapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Sinasabi sa ating binasang talata mula sa banal na kasulatan na sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, dapat ina-adjust natin ang sarili ayon sa kausap natin. Ito ang isang magandang epektibong paraan para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ayon nga sa Titus Kapitulo 2, versikulo 10 na nagsasabing, nikupitan man, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang may pakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Ibig sabihin, sa talatang binasa natin ay dapat bilang isang Kristiyano gawin natin kaaya-aya ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sabi sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16 na nagsasabing, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis sa inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Ibig sabihin, sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan na bilang isang Kristiyano, ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos ay dapat may gentleness at respect. Hindi sapat na tama lamang ang mensahe na ibinibigay natin sa mga tao. Dapat tama rin ang paraan ng paghahatid natin nito.
Ano ang mga practical applications na pwede nating gawin dito? Narito ang ilang konkretong hakbang na maaari nating gawin upang mas lalong maging epektibo ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Una, dapat maging friendly at approachable tayo. Simulan natin sa mga simpleng usapan kahit saan man tayo pumunta. Mag-imbita tayo ng mga tao sa simbahan o fellowship. Ayusin natin ang bawat aspeto ng ating buhay para maging magandang halimbawa sa iba. At dapat manalangin tayo para sa mga oportunidad, para sa tapang at para sa karunungan. Kaya dapat nating tandaan ng evangelism, ano ang ating gagawin? Magbahagi ng ebanghelyo. Sa boldness, paano ito gagawin? Dapat may lakas ng loob. At tact, paano ito gagawin ng tama? Dapat may karunungan at respeto. Kapag pinagsama-sama natin ang tatlong ito, mas nagiging epektibo ang ating pagiging saksi para kay Kristo. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, subscribe ka sa aking YouTube channel at samahan mo akong maglakbay tungo sa mas mapayapa at mas magandang pamumuhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalain nawa tayo ng ating Panginoon.